On September 21st, 1972, President Ferdinand E. Marcos proclaimed martial law. With Proclamation 1081, he began the work of building a new society. This decree was a promise, an earnest for the future, a monument to the revolution that transforms and directs for the ultimate freedom of man. So, Assalamualaikum everyone. So, this interview talks about the Declaration of Martial Law in 1972. The goal of this interview is to learn from people who experience or witness this period so we can deeply understand what really happened beyond that day that we read in textbooks. So, our interviewee personal insights and experience are very important, and it will help us gain a clear picture and knowledge of life during martial law, how it affects individuals, families, and communities. Ini gaalalan ka nung kuana, ini-deklara i-martial law. September 24, 1972, na-declare Ferdinand Marcos sa martial law. Tapos, paano ni kinabago na pang araw-araw na buhay ng mga kuana, martial law? Kinawang tulog. Hindi naman siya ang mga mama. Ano sa tran na pinamanugan. Kasi Carmina, kasi mas dito mo siya malisabang mana. Ito mo, tininimbag siya sa busigit. Tinamawag sa meeting nga. Nakatinimbag ka. So nakaya nakapagod. So nakaya tiyaba ba yung binuno niya. Kaya kami natay ka. Bali, aron ba mga lugar no na bawal puntahan or bawal lumabas sa magabi? Uy ka na pangasiwang na ugan. Dahil sa dama ugan na daw. Lagi na mga tanam mo na siya. Nibay o sa dama ugan na siya sa akin na. Pag-uyag ba sa dama ugan? Nanalugan ka? Dahil makamu mo. Ini, kumusta yung sitwasyon ng mga tolo sa mga panahon na to? Ada, mapika pag galing nung so pala, ang paminati na uno sa water, lahan marakat. Ano pa? Ito ba, tapi sa mga matuan, lahan mo ka-survive ka, di parakat. Bali, naka-encounter ka kanukwa na, sundalo or mga checkpoint? Naka-encounter? Oo, ka naman mga siya. Siya sa, kuwana, sa Biniruan, siya sa Raya, sampai. Pagkaw kayo sa trandakan kataos ka, suba, karakaw mga mula tindakan mutaos. Tapos, arin mga kilala ng kalwa, mga na-aresto, no, martial law? May kawatan pa lahat ng kiyaro. Kaya sa Carminian, yung mga pangalip. Na paano ni kinaapekto ng mga estudyante din sa kinapangagi din ng mga kalbukan ng mga tolo? So pada lahat, magkapangayikan ito ba? Napiktuan ano? Gangwa. So, anong gawin kita gobyerno ito? Ano magkapangagi? Mamagawin sa gobyerno ng iwatan, amay. Wala nakapangagi. So, kinapanggawa ka na, yamang yampat. Bali, kamu kalau bahasa dagang macam? Oo. Bali, nini pinakamahirap pa part na kinapamumuhay ng martial law. Nasubay, kapasa yung ka. Kapag magkapatingan ng gana sundayo. Kapag kuha ka kanuli kawan ng yuga. Kapag ko magkatimbag ka. Sundayo, naman pagkatagaw, kana wala ka. Pagkatagaw. Kaya so kita mo nagkapanagkota. Magkakalibag yun. Magkapanagkota? Nagkapanagkota kaya kita mo. Okay. Kaya kinakanta. Hindi ko ibang... Adi ka na. Kaya kita mo naman nagkonta. Bali, may mga pagkakataon ba na nagilkang ka ulit kayo ng pamilya? Ano ng pamilya ka sa tuba? Dapat. Dapat. Baris kawis sa.
May nagilikan mo sa inyo. Oo, Imam. Ano ang ginagawa ng mga tao noon para makaraos sa hirap at takot? Para may babakwit. Bakwit sa mga tat. Doang makalidas. So para daan ka pinamuno na sundalon. Ito ba sa nakakay nakambakwit. Natuloy ka piyan. Bakwit. So para itaga kalimbang na mako mali kinahayag. So dito mo daw mga kriminal natin nagita. Bali, ini pinakamasla nagbago or napansin ka nung mga panahon, ini pinagkaibahan. Isa ko na. Nasawa-sawa di sa lumani. Kaya di po kasaligan ni gobyerno sa una. Bagaka po. Bagakanin po ni Bang Jamuro. Pwede kasi patan. Bali, hindi natutunan ka kanong mga naranasan ka kanong Marshall. Ano ito ba ko na? Masuk ko na. Dito yan sa malig siya ko na. Sundayo ka. Nagunali ka bago pagkata sundayo. Bali, Drama ba siya? nini gusto mong ka malaman ng mga kabataan sa guna, mga sakawi, nung mga tungkol sa martial law base na mga na karanasan nila. Ano ang gusto mong malaman ng mga kabataan ngayon tungkol sa martial law base sa mga karanasan nila? Sa guna, panghali ko tanto. Jadi mga aja kapasangan. Mga gagagawa pati Arabic. Para back to back. Kasangga hindi ka pasangan. Kaya kuwang-kuwang ka pamagay sa kuha na sa ikitan. Gobyerno na Pilipinas may nakasabot tanong. Bali, remember ka pa pila ina-date ito. Martial law. Na September 24, 1972. Kinapuno mo naman siya. Ina-declare yan. Ini kinatrato ng mga sundalo sa mga toga. Kano Marcelo? Hindi, kaya na mga batik mo. Babay, bagwan, pagod sa barko. Kaya ka pa diyan, pagkababawulin mo, babay. Bali, ini pagkaringan sa mga dasig nila. Sabi siya pala mama, bagi mata yan. Umangay, bagi mata yan na mama. Hindi open. Ano kayo na ako na? Kanina ni Batas. Katimpo ni Marcos. Hindi akong base ka bagi matayan nila. Hindi bagay ko ni Muslim. Tubig kuha na nila. Nagpapaan nila. Grabe, ang sama. May kababay mo na sama mo. Anti-Muslim talaga yung kuha ni Marcos. At yaman siya ko lang Marcos. Ayon sa nakausap namin, sariwa pa rin sa kanyang alaalang mga nangyari noon. Ramdam na ramdam niya ang mga kalupitan ng naranasan ng mga tao sa kapanahonan iyon. Kung paano pinapatay ang mga inosenteng tao at kung paano naging ang mga kababaihan ay labis na inabuso, minamaltrato, nire-rape at pinapatay ng mga ilang sundalo. Ikinuwento rin niya dito na marami pang ibang tao ang namatay hindi lamang dahil sa karanasan kundi pati na rin dahil sa gutom, sa matinding gutom. Maging mga bata at matatanda ayon sa kanya ay hindi nakaligtas sa hirap at kakulangan ng pagkain. Nabanggit niya din dito sa kanyang karanasan sa pananaw niya na may mga pagkakataong pinapatarget niya ang mga ilang Muslim dahil ayaw ng mga ito sa mga Muslim. Ayaw nito ang mga nasa kapangyarihang noong ang panahong iyon. The problem of the Philippines is that Filipinos fail to learn from the lessons of history.
When Marcos declared martial law in 1972, he demolished the institutions of democracy, the press, the Congress, the independence of a judiciary, and the protection of the Bill of Rights. In 1973, he amended the Philippine Constitution to perpetuate himself in power. The 1987 Constitution restored the independence of the judiciary, reinstated a free press, revived Congress, and reinforced the protection of the Bill of Rights. Then 3 decades later, they elect the son of a dictator who betrayed and deceived the Filipinos. Remember, history exists for the purpose of learning from it.